So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito ha. So, alam naman po natin na kahapon nga po no, na naglabas nga po ng statement yung DOJ na nire-recommend na kasuhan na po ng plunder si Jinggoy. So, ibig sabihin nito mga kababayan, non-bailable case po ito. Pero alam niyo kung nung nakakatawa dito, ang sabi po ni Jinggoy Estrada, kaya daw po siya nakasuhan dahil po sa politika. Ay, bakla! Ano, paras na kayo ni Alan Ferrer. Akala ko lang si Alan Ferrer lang yung bakla, pati pala ikaw, Diyos ko ka, no, Jinggay. So, tingnan nyo ha. Grabe, no, grabing, ano yun ha, grabing analogy. Di, paano ba? Grabing sagot yun ha. Malupit na pagdibang yun ha. Sabi ni Jinggay, ako, kinasuhan lang ako dahil sa politika. Puta, so ibig sabihin, no, na pinapalabas mo dito, after kang imbisigahan ng DOJ, planted yung ebidensya laban sa'yo. Ganan ba? Tingnan nyo ha, so hindi lang po nakakaalam mga kababayan ito ha. Itong kaso po ni Jinggoy, matagal na po ito, November pa lang ito. Kaya nga doon sa mga nagsasabi na medyo matagal po yung proseso, hindi naman masyado eh. Konti lang, pero hindi naman ganun katagal. Kasi nagsimula po yung investigasyon namin kay Jinggoy November, pagkakalam po November, no? November, December, January, February, March, April, May, June. O May, so 6 months. Kung kukumpara naman po natin ito dun po sa PDAP scam na nangyari po sa kanila dati, 1 taon po yun. 1 year and 1 month to be exact. So ito ha, wala pang 1 taon pero kakasuhan na si Jinggoy. So ano ba nangyari? So ang nangyari dito mga kababayan, si Jinggoy po inimbestigahan last year ng DOJ. So, ang nangyari, after siya imbestigahan, nag-file siya ng counter affidavit 2 beses. At yung huling counter affidavit niya nga po na pinasa, nangyari po yan nung nakarang April pa. So April, May, June. So April. So isang buwan. Isang buwan po, pagkatapos nga po magpasa ng affidavit ni Jinggoy, counter affidavit ni Jinggoy sa DOJ, nagkaroon na po ng resolusyon. So ano bang gusto kong sabihin dito? Dumaan po sa proseso. Hindi pa rin sabihin dito ni Jinggoy na ito po shortcut, ito po gawa-gawa lamang. Ang tanong dito, kung gawa-gawa lang ito, sumagot ka po sa sa DOJ eh. Di ba? Nagbigay ka ng affidavit sa DOJ eh. So dumaan ka sa due process, ibig sabihin nun. So ibig sabihin nun, pinagbigyan ka, Jinggoy, ng pagkakataon para sumagot sa pamamagitan ng counter affidavit. Yun nga lang, nakita ng DOJ na hindi sapat yung counter affidavit mo sa lakas ng ebidensya laban sa'yo. Tapos sasabihin ngayon ni Jinggoy, ito yung lamang. Ito yung pamumulitika lamang. Di ba na ito? Ang sarap ah. Ano yan? Orange na fresh? Tang pala. Tang pala. O Jinggoy, no? Ito, meron tayo dito, Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, mga kababayan, lahat ng yan pamumulitika lamang. So, alam nyo, tama, no? Gas-gas, no? Gas-gas na po yung ano na yan. Yung halusot na yan. Ito tiniplan ako ng tang ng asawa ko. Tang inumin mo, Jinggoy. Tang inumin mo. Politika lang yung mga yan. Tang inumin mo. Orange flavor. Masarap siya, no? Lalo pag malamig, Ano yan to? Ang dami-dami pwedeng, tinan ninyo ha. Yung misis ko nasanay na sa akin, no, na parang hindi ako dialysis patient. Nitimplan ako ng tang. So ngayon, continue nga natin. So, the Office of the Ombudsman on Monday said the Department of Justice had recommended the filing of cases including plunder, madami pala to, plunder, graft, bribery against Senator Jinggoy Estrada and other former DPWH officials in connections with flood control anomalies. So, tingnan nyo kung paano nyo nalaman to, no? Kung paano nalaman. Tingnan nyo mga kababayan, no? Ang malupit dito mga kababayan, hindi lang po si Jinggoy yung dinimanda. Pati po yung mga kasabwat niya sa DPWH. Kasi tandaan natin mga ka-streetwise,
Hindi po makakapagnakaw si Jingay ng mag-isa. Dapat po may kasabwat po yan sa DPWH. So, ibig sabihin nito, kasama pati yung mga kasabwat ni Jingay sa DPWH na nakasuhan. So, non-bailable case. Ulo. O, ano lang yan? Political lang yan. Okay na yan. So, medyo mahaba na to. So, ngayon, mga kabayan, no? May balita sa News 5. Panoorin natin to. News 5. Department of Justice sa Ombudsman, nakasuhan na sina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa kaugnay ng flood. So, kasama si Bonoan, no? So, ano ba ibig sabihin nito? Kasabwat si Bonoan sa pagnanakaw ni Jingay? Kasi mukhang ganun. Kasi sabay, no? Sabay na nilabas. So, baka kasabwat. Control scandal. The primary respondents named in the resolution of the DOJ include Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former Secretary Manuel M. Bonoan, late former USEC Maria Catalina Cathy E. Cabral. O pati si Cabral, no, kinasuhan. So, patay na nga yung tao. Eh. Ano yun, hukayin? Hukayin nyo na lang. hukayin nyo na lang si Cabral. Kasama pa rin sa kaso eh. Former USEC Roberto R. Bernardo, Gerard Opolencia, DPWH National Capital Region Regional Director, Henry C. Alcantara, DPWH District Engineer, Kasama sa Alcantara. Nako. Region 3, Bulacan 1st District Engineering Office, Bong Dinglasan, Denril Cesar. Alam niyo mga kababayan, no, ito palang kaso na to ni Jinggoy, sa Bulacan pala ito. Baluarte po ni Joel. So, ibig sabihin nito, malaki din po yung chance na kung ano man yung kinanatnan ngayon ni Jinggoy, posibleng ganun din po yung mangyari kay Joel. Di ba? Hello po, no, kay Cristobal Cuartero. Thank you po, no. Fortuna, Assistant District Engineer, North Manila, Manny B. Bulosan, District Engineer, South Manila, Arturo L. Gonzalez Jr., and several John and Jane Does. Ayon pa sa DOJ, inirekomenda ng panel of prosecutors sa sampahan ng kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public offices, at corruption ang mga respondent. Nakatuon din daw ang investigasyon sa malawakang irregularidad sa pagpapatupad ng national budget para sa public works. Base sa Naku, kasama yung GAA dito, Diyos ko. Nagka-insertion bigla, no? Oo. Nagsabuatan naman ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual para manipulahin ang alokasyon. Kasama ba si Bernardo? Na ano ba? Nabanggit ba si Bernardo? Parang hindi ko ata narinig ha. Well, kasi si Bernardo mga kababayan, no, kung kasama nga siya dito sa kaso ni Jinggoy, so, ibig sabihin nun, naging witness po si Bernardo sa ibang mga kaso, sa ibang mga flood control scandal. Di ba? Pero, kung dito po kay Jinggoy, mukhang hindi siya witness dito kasi mukhang kasabot siya. Mukhang ganun ha. Mukhang ganun ng ano yan nangyari dito eh. Kasi alam ko ganun eh. Alam ko ganun po yung ano eh. Ganun po yung usapan kay Bernardo para maging state witness siya eh. Sa mga kaso ng flood control, kasi buong Pilipinas yan, di ba? Flood control yan eh. Sa mga flood control po, na siya po ay witness siya doon. Pero sa mga flood control na nangyari na siya po ay kasabwat pa rin siya doon. Alam ko parang gano'n nata eh, no? Pero kung ano, basta medyo complicated ng pondo, dayain ang proseso ng public bidding at ilihis o nakawin ang pondo ng gobyerno mula sa sistema ng National Infrastructure Budget. Partikular na may kaugnayan daw dito sa National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee, House General Appropriations Bill at General Appropriations Act para sa fiscal year 2025. Tingnan nyo mga kababayan, no? Talagang gumagawa talaga ng paraan, no? Naghahanap talaga ng butas, no? Para makapagnakaw nga po itong mga senador natin. Especially nga po itong si Jinggoy. So, nabanggit si Bernardo, nabanggit, baka ano, baka ganun nga siguro. Kasi alam ko ganun yung narinig ko dati eh. Kapag siya ay kasabwat talaga siya. No. So ngayon mga kababayan, ito malupit, no? Sana ba yun? Ito. Tingnan nyo to. Sabi dito, no? ABS-CBN News, no? No comment, talk to my lawyers. No, Senator Jinggoy Estrada dodges questions
over the DOJ recommendation to file plunder, graft, and direct bribery charges against him. So, hindi... Umiwas yung bakla na tinatanong. Oy, Jingay! Totoo bang magnanakaw ka sa flood control? Sir Takero, nababagalan ka po ba sa... Hindi eh. Ito magandang tanong to Sir Takero, nababagalan ka po ba sa galaw ng ombudsman? Hindi eh. Sa totoo lang hindi eh. Kasi ito mga kababayan, no? Yung kaso po kasi ni Jinggoy nasa DOJ. Okay. Actually, pwede mag-imbestiga yung ombudsman ng sarili niya. Pero for whatever reason, nauna po yung DOJ na tapusin po yung investigasyon dapat kay Jinggoy. So, meron ng recommendation yung DOJ sa ombudsman. So, ang kailangan na lang dito gawin ng ombudsman, i-file yung kaso. So, na lang. Diba, kunin niya yung kaso sa DOJ, compile niya dito yung mga ebidensya, so file niya ng kaso sa Sandigan Bayan. So, mga 1 month yun, sa tingin ko. Mga 1 month yan. Pag lumabas na po ng 1 month at wala pa rin ginagawa si ombudsman, doon na po tayo magreklamo. Kasi nga po, tandaan nyo yung bola po ngayon, no, sa kaso ni Jinggoy, pinasa niya na po sa ombudsman. At hindi lang po kay Jinggoy yung may kaso. Ang kasunod nga po dito kay Joel Villanueva. Kasi po si Joel Villanueva, kapapasa niya lang po ng counter affidavit sa DOJ. So, ang hinihintay na lang po natin kay Joel Villanueva, resolusyon galing DOJ. Pag nagbaba po ng resolusyon, doon na po ipapasa ng DOJ sa ombudsman. Ganun. So, okay lang yun, di ba? At least, may basbas ng DOJ. Sabi-sabihin no, kasi pag DOJ, anong kaso nito gobyerno na mismo? Ganun ang labas tandaan nyo Kasi pag ombudsman po nagkaso, ombudsman lang yun. Pero kapag DOJ po nagkaso, tandaan po natin na yung DOJ is under na presidente. So technically, ang isipin ni Jinggoy dito, ang nagdimanda sa kanya ng flood control, presidente. Kaya masama ang loob ng bakla. Kaya nga sinisisi niya ito sa politika. So parang ito, tisagot niya dito Jinggoy, nasaan ka na? Ito pala kay Jinggoy. Sen, sa ombudsman. Ano? Nakabalitaan mo na sa ombudsman. At ang magagawa ko, gusto niya. Yun na ba yun, Sen? Sa tingin mo? Is it politicized dahil sa nangyayari? Your guess is as good as mine. Anong plan? Well, your guess is good as mine. Ang taray, Diyos ko. Ang taray, tira niya. Ang taray, walang yan, no? Sabi niya dito. Ombudsman. At ang magagawa ko, gusto niya. Yun na ba yun? So, tinatanong siya dito tungkol sa ombudsman. Sabi ni Jinggoy, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, sabi ni Jinggoy. So sabi ng reporter, Magawa ko, gusto niya. Yun na ba yun, Sen? Sa tingin mo? Is it politicized dahil sa nangyayari? ayan sabi ng reporter, inuulit ko lang kasi medyo malabo yung audio So sabi ng reporter, so sa tingin mo ba it is politicized dahil sa mga nangyayari? So sabi ni Jinggoy, Politicized dahil sa nangyayari. Your guess is as good as mine. Anong plano, Sen? well, your guess is good, well, your guess is good as mine. Oh, well, natawa ako sa ngiti Well, your guess is good as mine. Wala yan. Anong plano mo ngayon? I'll have to talk to my lawyers. Are there pressure na mag-move ka sa kabila? Sir. May ganun bang... So heavy. Anong klaseng tanong yun? Sabi ng reporter, no? So, meron bang, request na mag-move ko sa kabila? So, ano ba? So, may ganun bang usapan? So, ano ba? May bargaining bang nangyayari? So, tingnan nyo, tama to. So, kung totoo yung mga balibalita na nakuha natin, na kaya hindi natuloy ito sila Jinggoy na paglipat nga po dun sa kampo nila Tito Soto, dahil may mga ibang mga senador na ayaw siya tanggapin dahil nga may kaso. So, sa tingin ko tama lang yun. Kasi tingnan nyo tinanggap ninyo bilang kakampi ninyo sa majority kung sakali. Puta, may kaso palang ganyan na arestuhin na. So, ano gagawin nyo dyan?
May bargaining yan, kaya ganyan yan. Di ba? So, ano parang hindi nagkasundo, no? Hindi, actually, mahirap po makipagkasundo sa ganyan. Sa totoo lang, mahirap makipagkasundo sa ganyan. Alam na ng mga tao na ikaw yung isa sa mga suspect ng flood control ng senador, tapos may bargaining na nangyayari. Medyo pangat naman ang tingin natin doon, di ba? So, sabi dito, no? Nga pala mga kababayan, tandaan natin mga streetwise, no? Na itong si Jingo Estrada, mga kababayan, no? Makasara talaga ito. Makasara yan. Ito, balita to last year, eh. Yan, 2025 yan, ha? 2025 pang balita yan. So, nung nagsalita nga po yung Supreme Court na gusto nilang itigil yung impeachment ni Sara last year, si Jinggoy po yung isa sa mga natuwa. Parang natuwa pa talaga siya nun, eh. No, na, what do you call this? Na si Sara nga po, hindi na matutuloy yung impeachment. Alam niyo mga kababayan, no? Alam niyo nakakalungkot ngayon dito, no? Kung titingnan natin sa malaking picture, no? Kung titingnan natin yung malaking alarawan sa nangyari nga po dito sa Senado, dito po sa Senado, makikita talaga natin yung obvious po na ginagawa ng mga senador natin na protektahan si Sara. Alam niyo mga kababayan, no? Hindi naniniwala ako matutuloy yung kaso. Oo. Huwag tayong nega, ha? Oo, malabo na yan, matuloy ang kaso na yan. Matutuloy yan. Matutuloy yan. No? Kasi meron ng basbas ng DOJ, matutuloy yan. Oo. Makukulong yan. So ngayon, ang malupit dito mga kababayan, no, makikita ngayon natin dito na ang Senado po natin, no, nakakaya na po sa buong mundo. Kasi in the first place, tandaan natin, no, simula po ng pagbantaan ni Sara Duterte, ang buhay po natin presidente, nakabantay na po yung media ng ibang bansa sa mga kilos nga po ng politika dito sa Pilipinas, especially pag nabanggit mo ang pangalan Duterte. Siyempre, di ba? Kasi mga kababayan, tandaan natin na yung ginawa po ni Sara, pag sa Amerika po yan, huli ka agad yan, arrestuin ka agad yan. Tataka nga ako dito, ba't di pa inaresto yan, eh? Isipin niya na, vice presidente ng US. Kapag pinagbantaan niya yung buhay ni Trump, malamang huli ka agad yan. 10 minutes, meron ng FBI sa labas niyan. Kung ba kay Sara, sa sobrang demokrasya natin, pinagbibigyan pa ng due process. Dapat wala ng due process yan, eh. So ngayon, mga babayan, ang point natin dito, ako naniniwala talaga ako na ang Senado natin, maka-Duterte pa rin yan. Especially po, makasara pa rin po yan. Ako, nakikita naman po natin ngayon na nag-convene na yung impeachment court, pero ako hindi pa ako tuluyang kumbinsido na matutuloy yan. Kasi ganyan din po nangyari last year, eh. Naging protector po ng Senado kay Sara Duterte. Tama ba sinabi ko? Ang Senado po, naging protector po ni Sara Duterte. No, kasi, tinan nyo ha, kayo ba, di ba kayo nagdududa? Na nung nag-convene po yung impeachment court, parang wala lang. Parang wala lang kanila Marcoleta, parang wala lang kanila Jinggoy kay Jinggoy, parang wala lang kay Robin Padilla. Parang tinanggap lang nila ng maluwag. Hindi po katulad na nangyari last year. Last year talagang bakbakan, eh. Pati nga po, ibig sabihin ng forfeit, hindi ba, eh? Pero bakit ngayon parang iba? Nag-convene yung impeachment court, parang wala lang, okay lang, manumpa na tayo. Parang meron silang hindi hintay na mangyayari, eh. Na hindi natin alam, eh. Pero malinaw mga kababayan, no, ang point natin dito. Kahit po na yung numbers po wala sa atin. No, kahit na nga po yung boto ng Senado hindi natin makuha, ang importante dito, mailabas po yung ebidensya. Ako okay na sa akin ng ganun, eh, para sa akin, eh. Para sa akin, okay na sa akin parang ganun, eh. Sige, sabihin na natin na matalo tayo sa impeachment. Sabihin na natin na ganun. Pero sa akin, importante, may labas po yung ebidensya. Kasi doon pa lang panalo na tayo, eh. Doon yung may labas po yung ebidensya laban kay Sara, tapos po, ang gagawin ng mga senador, puprotektan si Sara. Ang nasira po ng Senado. Kaya yun mga babayan, do. Kasi ang point dito, no, mga bobo kasi ito, mga DDS, mga babayan. Diba, mga bobo kasi ito, in the first place, sige nga, bago kayo mag-comment dyan mga DDS, no, kung ano nangyayari sa politika ni Sara, puta, alam nyo ba yung 3 branches of government? Baka yun nga, di nyo nga alam. Puta, kung makapagsalita kayo, alam namin, mahal namin si Sara. O, puta, baka 3 branches of government nga, baka di ninyo alam. So, ayaw nyo ba malaman yung katotohanan? Baka putang ng mga dito, ang tatanga, no? Ayaw nyo ba malaman ang katotohanan na pag natuloy po yung impeachment court, makikita po yung ebidensya doon. Ayun, katotohanan yun, mga tanga. Katotohanan yun. Pag hindi nyo pa tinanggap yung katotohanan, ang tanga-tanga na ninyo. Sobrang tanga-tanga ninyo.
Puta, mamamatay kayong tanga, sa totoo lang. Ganun po, di ba? O, Sara Duterte supporter kami. Pag nasa kita mo ebidensya, laban kay Sara, may totoong ebidensya, hindi mo pa rin paniniwalaan, ang tanga-tanga mo na nun. Kaya nga mga kababayan, no, ako naniniwala po talaga ako. Na kahit nga po na gano'n na nga po mangyari, kahit na kung tutusin, ilan yung kailangan nating boto? 16. Diba? Ang kailangan nating boto para po mapa-impeach si Sara, 16. Ako naniniwala akong suntok sa buwan yan. Naniniwala ako medyo malabo na natin makuha yan. Sa ngayon. Pero naniniwala pa rin po ako noon na pag lumabas ang ebidensya, baka may magbagong senador sa kanilang desisyon na puta, magmumukha na akong tanga pag niligtas ko pa si Sara. Pero sa ngayon, mababayan, nakita ngayon natin na mas marami po talaga mga DDS ngayon na mga senador. At mas malaki po yung chance na posibleng hindi mo tuloy yung impeachment or mas may posibleng mangyari din na baka matalo tayo sa botohan in the end. Pero para sa akin, importante dito, lumabas ang ebidensya, nakita ng taong bayan ng ebidensya, at kung ang taong bayan po talaga, hindi pa rin maniwala sa ebidensya lumabas, kahit na ito po totoo, wala na pa tayong magagawa dito. Dahil ito nga po ay parte ng demokrasya natin. Wala ganun eh. Di ba? Gusto natin yan eh. In the first place, ang gusto natin, demokrasya. Di ba? Ako gusto ko demokrasya. Malamang kayo din. Demokrasya din ang gusto ninyo. Pero ang demokrasya po talaga, tandaan na po natin, majority po ng ano yan. Majority po yan. So kung ang majority po ay lumalabas po talagang tanga at mga DDS, na kahit may ebidensya na ayaw pa rin nilang bitawan si Sara, wala tayong magagawa. That's part of the democracy. Isa ito sa mga hindi magandang qualities ng demokrasya.